Isang magandang umaga po mga kapatid, mga minamahal. So ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa Kanya pong grace upang ako po ay patuloy na makapagministeryo, especially po sa akin pong kawan na ipinagkatiwala ng Panginoon at sa bawat isa po na sumusubaybay po sa araw-araw po na devotion po na ito. So, ang naging topic po natin nung Saturday ay patungkol po sa practical Christian living. So, yan po yung pag-aaralan po natin every day upang mas maging maliwanag po sa atin kung ano po ba yung tamang pamumuhay bilang isa pong Kristiyano upang tayo po'y maliwanagan, upang tayo po'y mapaalalahanan. So, yung passage po na binibigyang pansin po natin ay nasa Romans chapter 12. Okay? Na yun po ay pumapatungkol sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, na ano na po ba yung dapat klase ng kanila pong pamumuhay. So, yung first part po natin, binigyang pansin po natin, na bilang isang mananampalataya o Kristiyano, dapat po na ibigay po natin yung ating buhay sa Diyos. Give our life to God. So, yan po ang part number 1 po ng atin pong pinag-aralan. Maliwanag po yan sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. Ang sabi po ng Biblia, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, after po ng talata po na yan, mga kapatid, kung bibigyan pansin po natin yung verses 3 hanggang 9, yan po ay pumapatungkol na po sa atin pong paglilingkod. Yan po ay pumapatungkol na po sa atin pong spiritual gifts na ibinigay po ng Panginoon. So, ang topic po natin ngayon pong umaga pong ito ay pinamagatan ko pong great labor. Okay? Yung part 1 po natin, give our life to God. Ngayon po ay great labor or good labor. Yung atin pong pagpapagal, paglilingkod sa atin pong Panginoon. So, ang passage po na ito ay para sa mga Kristiyano, Romans chapter 12. Again po, kung tayo po ay ligtas na, Kristiyano na, nakakilala na po sa ating pong Panginoong Kristo, na kay Kristo na, ang kalooban po ng Diyos, tayo po ay maglingkod. So, we are saved to serve. Hindi po tayo na-save para po umupo, hindi po tayo na-save para po walang gagawin. Tayo po'y na-save na ang kalooban po ng Diyos, hindi lang po mapunta ng langit, kundi ang kalooban po ng Diyos sa iyong buhay bilang Kristiyano na naligtas, ay siya po ay atin pong paglingkuran. That is the reason why binigyan niya po tayo ng spiritual gifts, binigyan po niya tayo ng iba't ibang kaloob. So mahalaga po sa buhay po natin, alam po natin kung ano po yung ibinigay po sa atin ng Panginoon na spiritual gifts, yun po ay atin pong pinapagamit po sa Kanya. At yun po ay atin pong pinapalago, yung ibinigay po sa atin ng atin pong Panginoon. So, considering this topic, mga kapatid, again yung Romans chapter 12 po, ang isa po sa pinaka binibigyang pansin po niya, yung approval and acceptance of God. Yung tayo po'y maging katanggap-tanggap, yung tayo po'y maging aprobado sa harapan po ng Diyos. So, sa part number 1 po natin, kung gusto po natin talaga na maging approved and acceptable sa harapan ng Diyos, dapat po ibigay lang po natin yung atin pong buhay sa atin pong Diyos. Pangalawa po, kung gusto po natin maging acceptable and approved sa ating Diyos, mahalaga po na tayo po ay maglingkod sa atin pong buhay bilang isa pong Kristiyano. So, great labor. Kung babasahin po natin yung verses 3 to 9, so mahalaga po na sa inyo pong personal Bible study ay basahin po natin yung passage upang mas maging maliwanag po sa atin yung devotion po natin. So, sa verse number 3, pinakita po dito ni Apostle Paul na ang sabi po niya, For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God that dealt to every man the measure of faith. So, binibigyan pansin po dito na yung atin pong paglilingkod sa Diyos, ito po ay biyaya. So, number 1 po, para tayo po ay maging maayos yung atin pong paglilingkod sa Panginoon, ay yung atin pong paglilingkod ay dapat po humble labor. Yung atin pong pagpapagal ay dapat po with humility, tayo po ay nagpapakababa. Why? Sapagkat kaya po tayo nakapaglilingkod, hindi po dahil magaling tayo, hindi po dahil malakas tayo,
Hindi po dahil sa ano pong meron po tayo, kaya po tayo nakapaglilingkod sapagkat biyaya po ng Diyos. So, sa paglilingkod po na may pagpapakababa, napakahalaga po, let us consider God's grace. I-consider po natin ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Yun po yung sinabi ni Apostle Paul eh. Ang sabi po niya muli, mga kapatid, through the grace given unto me. Di po ba? Sa biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa akin. Na sinasabi po niya, wag po tayong mag-isip ng higit sa inaakala po natin. Meaning to say, wag po tayong magmayabang, wag po tayong magmapuri, wag po tayong magmataas. Kung tayo po'y ginagamit ng Diyos, masarap po na tayo po'y naglilingkod po sa Kanya, na tayo po ay merong pong pagpapakababa sa atin pong buhay. So consider God's grace. Ang sabi nga po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse number 10, mga kapatid, for by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. So, ang sinasabi po ni Apostol Pablo, sa biyaya ng Diyos, ako ay ako nga. Ibig sabihin po, yung buong buhay niya, larawan po ng biyaya ng Diyos. At ang sabi po niya, at yung biyaya ng Diyos na nasa sa akin ay hindi nawalan ng kabuluhan. So, masarap po yun na kung ano pong biyaya ng Diyos sa buhay po natin, hindi po yun nawawalan ng kabuluhan. Halimbawa po, kung yung talent mo, biyaya ng Diyos, dapat po, yan ba'y hindi po ba sayang? Kung yung iyo pong oras, biyaya ng Diyos, yan po ba ay hindi po sayang? Kung yung pag-awit mo, biyaya ng Diyos, yan po ba ay hindi po sayang? So what I mean to say, kung tayo po'y binigyan ng biyaya ng Diyos, talento ng Diyos, paggamit ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, mahalaga pong hindi po yan masayang. At ang sabi po ni Apostol Pablo, ngunit ako'y nagpagal ng higit sa kanila. Kung yun lang po yung bibigyang pansin po natin, pwede nagmamayabang po si Apostle Paul. Pero ang sabi po niya, mga kapatid, yet not I, but the grace of God which was with me. Ngunit hindi ako, kundi yung biyaya ng Diyos na nasa sa akin. Mga kapatid, kapag tayo po'y naglingkod na hindi po natin binibigyang pansin ang biyaya ng Diyos, ikaw po'y magmamayabang, ikaw po'y magmamataas, ikaw po'y magmamapuri. So napakahalaga po, pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, napakahalaga po na i-consider po natin na kaya ko lang to nagagawa, hindi dahil karapat dapat ako. Kaya ko lang to nagagawa dahil biyaya ng Diyos. So, mahalaga po humble labor sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Pangalawa po, healthy yung ating pong labor. Okay? Yung ating pong ginagawa para sa Diyos, yan po ay napakalagang, yan po ay malusog. Kasi ang sabi po ng Biblia, tayo po ay marami pong bahagi, ngunit iisa pong katawan. At yung mga bahagi po ay hindi pare-parehas ng office. Ibig sabihin po, hindi po tayo pare-parehas ng talent, hindi po tayo pare-parehas po ng gamit. Mayroon pong sa church, marunong mag-preach, marunong pong umawit, marunong tumugtog, marunong pong kumbaga mag-play ng mga instruments, so magaling po sa technology. So mga kapatid, iba-iba po tayo ng gamit sa gawain ng Diyos. Ang masarap lang po para maging healthy yung atin pong paglilingkod, let us complement God's worker. I-complement po natin ang bawat isa. Hindi po kalooban ng Diyos na sa gawain po niya. Tayo po ay nagpapaligsahan, tayo po ay nagkukumparahan. Ang kalooban po ng Diyos sa kanyang gawain, tayo po ay nagko-complement ng bawat isa. Sapagkat yung kaya ko, pwedeng hindi mo kayang gawin. Yung kaya mong gawin, pwedeng hindi ko kayang gawin. So, kailangan po natin ang bawat isa. Napakahalaga po na maging malusog po ang ating pong paglilingkod sa harapan po ng ating Diyos. Hindi po nais ng Panginoon tuwing may gawain, di po ba? Tuwing nasa church. Mga kapatid, hindi po maganda yung ating pong kalagayan. So, napakasarap po if we really serve the Lord sa buhay po natin, kung ano po yung binigay po niya sa atin, yun po ipagamit po natin sa gawain po ng ating Panginoon. And let us complement each other, mga kapatid. Kung ano po yung ginagawa ng bawat isa, mga kapatid, matutunan po nating ma-appreciate yung ginagawa ng bawat isa sa gawain po ng ating pong Panginoon. So, number 1 po, humble labor. Ang binigyan pansin po natin dyan, consider God's grace. Pangalawa po, healthy labor. Para maging malusog po yung atin pong paglilingkod, masarap po na i-complement po natin ang God's worker. I-complement po natin ang bawat nagpapagal, naglilingkod at nagpapagamit sa atin pong Panginoon. Kung nakita mo man na parang ikaw po ay, hindi po ba, hindi kayo parehas ng talent, kaya nga po, hindi po maganda yung comparison eh.
sa bawat isa. Kasi po pag nag-compare po tayo, pwede pong ma-isolate po natin yung sarili po natin, pwede pong, di ba, ma-down po tayo sa sarili po natin, or pwede naman po na tayo po ay magmayabang. So, hindi po maganda. Ang mahalaga lang, kung anong binigay po sa iyo ng Diyos, ipagamit mo sa Kanya. Okay? So, pangatlong bagay po na gusto ko pong bigyang pansin po natin mga kapatid, is harmonious labor. Yung atin pong pagpapagal ay meron pong pagkakaisa. So, ang sabi nga po ng Biblia sa mga spiritual gifts na ibinigay po sa atin, dapat ipagamit po natin yan sa gawain po ng Panginoon. So, sa harmonious labor po natin, ang gusto ko pong bigyang pansin is contribute to God's work. Tayo po'y mag-contribute sa gawain ng Diyos. Ano bang talent mo? Ano bang binigay sa iyo ng Diyos? Ano bang spiritual gifts mo? Yun po ay dapat mong i-contribute sa gawain ng Panginoon. Hindi po maganda na Kristiyano ka, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng talent, pero uupo ka lang. Pero mananahimik ka lang. Pero isasantabi mo lang at ikukubli mo lang sa iyong sarili yung ibinigay ng Diyos. Masarap po kung binigyan ka ng Diyos ng talento, ng spiritual gifts, yan po i-contribute mo sa gawain ng Diyos. Kung may kakayahan ka na talagang mag-sacrifice, magbigay, magkaloob sa Diyos, mga kapatid, ipagamit mo yan sa Panginoon. I-contribute mo yan. Kung magaling kang kumanta, hindi po maganda na nakikinig ka lang ng umaawit. Masarap po na ikaw mismo ay umaawit para sa Panginoon. So, contribute mga kapatid. Tayo po ay mag-contribute sa gawain ng Diyos. Ano po kaya mangyayari sa gawain ng Panginoon kung ang lahat lang po ay nakaupo? Ano po kaya mangyayari po sa gawain ng Diyos kung tayo po hindi magko-contribute? Mga kapatid, hindi po basta lalago ang gawain ng Diyos, hindi po basta iyan po susulong kung hindi po tayo magko-contribute sa gawain ng Panginoon. So napakahalaga po para tayo magkaroon ng dakilang paglilingkod sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, yung una po, humble yung atin pong paglilingkod. Consider po natin, kaya tayo nakapaglilingkod kasi biyaya ng Diyos. Kahit hindi ako karapat-dapat, kahit hindi ako deserve, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya at nakapaglilingkod ako sa kanya. Pangalawa po is healthy yung atin pong labor. So para maging healthy po yan, i-compliment po natin ang bawat isa, i-appreciate po natin, pasalamatan po natin. At kung anong bagay na meron po tayo, ipagamit po natin. So pangatlo po, harmonious labor. Para maging harmonious po yan, maging maayos po yung atin pong paglilingkod sa gawain ng Diyos. Kung anong bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, ipagamit mo yon sa Kanya. Okay? Ipaglingkod mo yon sa Kanya. Kagaya ko po, ang binigay po na spiritual gift sa akin ng Diyos ay pagtuturo ng Kanyang salita. So, biyaya ng Diyos na ako po ay nakapagko-contribute mga kapatid sa Kanya pong gawain at sa Kanya pong ministeryo. So, again po, tayo po ay na-save upang tayo po ay maglingkod. Kung gusto po talaga natin na maging katanggap-tanggap, maging maayos sa harapan ng Diyos, ang nais ng Panginoon, tayo po ay maglingkod para sa Kanya. I hope and I pray mga kapatid na yung message po natin ay makapagbigay po sa atin ng encouragement, enlightenment, and exhortation na tayo po ay dapat magpagal, maglingkod, at magpagamit sa atin pong Panginoon. So I hope and I pray na bless po tayo sa salita ng Diyos at patuloy po nawa tayong makinig upang patuloy po tayong pagpalain at upang maging maayos po ang buhay po natin bilang isang mananampalataya at bilang isang Kristiyano. Salamat po sa Panginoon. God bless you all po. Sa Diyos ko po binibigay ang pinakamataas na kapurihan at kaluwalhatian.